Sunod-sunod at patuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bala extra challenge na nga araw-araw na pamimili ng ilan nating kababayan. Dahil kailangan dumiskarte para makapagkasya ang kanilang budget. Ano na lang ba ang mabibili sa halaga ng piso ngayon? Darito ang special report ni Nico Wahe. Sa panahon ngayon, ano na nga lang ba ang halaga ng piso? Sa tindahang ito ang nabili namin na piso ang presyo. Isang sachet ng paminta, isang sachet ng dahon ng laurel. O, akala mo meron pa. Yan na yon. Sa datos nga ng Philippine Statistics Authority, ang halaga kasi ng piso noong 2018, 87 centavos na lang ang katumbas nitong June 2022. No thanks din sa pagsipa ng inflation rate na nasa 6.1% na, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ano na nga ba talagang nangyayari? Dalawang bagay raw ayon sa isang ekonomista. Una ay ang paglakas ng dolyar. Dahil pumupunta doon sa US ang mga ibang pera dahil tinatawag yan na safe haven. Saka tumataas ang interest rate sa US. So, mas mataas siya kaysa sa Europe or Japan. Ano? So, lumilipat ang pera doon. Ikalawa raw ay ang tila walang patid na pagtaas ng presyo ng krudo. Dahil daw kasi rito, tumataas din ang mga bilihin. Dahilan para kaunti na lang ang mabili mo, depende sa iyong budget. Si Leila, sinamahan naming mamalengke sa budget niyang 300 piso. Ayon kay Leila na isang solo parent, ganito lang kadalasan ang kanyang budget. 6 ang anak niya at siya lahat ang bumubuhay sa pamamagitan ng paglalabada na may sahod na 10,000 piso kada buwan. Ramdam daw ni Leila kung gaano na lang kaliit ang 300 piso niya ngayon. Dati, ang 300, di ba, marami ka nang mabibili. Ngayon, as in, wala ka na talagang mabibili, kung rekado na lang yon. Noon, may nabibili pa ako ng bigas. Di ba, nakakabili ka pa ng 1 kilong bigas. Kahit pa, nakakabili ka pa ng prutas. Ngayon, hindi na eh. Ulam na lang, kulang pa. Magkano ng 1 kilong baboy ngayon, di ba? Baboy na lang yon. Kaya manok, 200 ng kilo, sabihin mo na natin. Yung rekado pa. Balak ni Leila na pagkasahin ng kanyang 300 piso para sa tanghalian na paaabutin na raw niya hanggang hapunan. Gulay at isda ang balak niyang bilhin. Kaya. Unang binili ni Leila ang mga sahog para sa kanyang ginataang gulay na ulam. May talong na 40 pesos, okra na 10 piso, 15 pesos na kalabasa, 2 tali ng sitaw na nasa 20 pesos, tig-5 pisong bawang at sibuyas, pampalasa na 24 pesos. Dito pa lang, 119 pesos nang nabawas sa 300 piso ni Leila. Sunod na bumili si Leila ng kalahating kilo ng galunggong sa halagang 100 pesos. 81 pesos na lang ang natitira kay Leila na ibinili niya ng halagang 30 pesos na nyog para sa kanyang gata. At dahil may tira pa, nakabili pa siya ng 1 kilong bigas na 45 pesos. Siguro, habang naglalakad ako, iinom ako ng palamig. Ganito raw palagi ang buhay nilang mag-iina. Nakakapagbaboy karne naman kami. Pag may sumobra, doon ko napapakain yung mga anak ko ng medyo masarap. Pero madalang yun. Madalang talaga, as in madalang. Sabi ko, mama, sabi niya, kano ba tayo magsisigang? Ganon. Mag-chicken. Sabi ko, pag may sobrang pera. Ganon. Pasensya na lang kasi, kahit paano, nakakakain tayo, nakakakain kayo sa isang beses isang araw. Baga, yun ang kaya ng budget ko eh. Nito namang July 12, 56.37 pesos na ang kada dolyar. Pinakamahina yan na halaga ng piso mula pa noong November 5, 2004, kung saan 56.375 pesos ang kada dolyar. Pero hindi naman daw ito dapat ikabahala dahil buong mundo naman daw ay apektado. Isang positibo naman daw na epekto nito ay mas mataas ang perang na ipadadala ng mga OFW sa Pilipinas. Sa ngayon, isang pwedeng solusyon daw para mas maramdaman pa rin ang halaga ng piso ay bumili ng local products. Kung naghahanap naman kayo kung saan pa pwedeng pakinabangan ng piso, tara rito sa lugawan ni Mang Romy sa Valenzuela. Hindi raw uso ang tubong lugaw rito dahil ang kanyang lugaw, 2 piso lang. Kung wala nga talagang budget, pwede ang kalahating bowl sa halagang piso. Hindi naman kaya siya lugi. Lugi. Saan mo binabawi? Pagka nga bumili ka sa akin ng tokat baboy, di kikita na ako. Pero mura lang din naman ang kanyang tokwat baboy sa halagang 26 pesos. Ayon kay Mang Romy, naiintindihan niya na tila wala nang mabili ang marami nating kababayan, lalo na ang mga kapos sa budget.
Halimbawa, meron kang anak na 5. Wala pang minimum ang gana mo. Kaya mo bang bigyan ng 50 pesos yung bawat isang anak mo? Magkano malalagas doon sa gaganahin mo? Alam mo, gumagana ka ng 350. 250, 100 na lang matitira. Paano gagawin mo sa buhay mo nun? Bigyan mo ng tig-20, tig-10, pakainin mo ng lugaw, makakakain sa akin ng lugaw. 1974 pa raw nagtitinda ng lugaw si Mang Romy. 25 sentimos nga lang daw noon ang presyo nito. Ito raw ang pinampatapos niya sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Siyempre, hindi naman tayo papayag na hindi matitikman itong patok na 2 pisong lugaw ni Mang Romy dito sa Valenzuela. Tingnan natin kung talagang sulit na sulit ang 2 piso rito. Ayos na ayos, hindi mo akalain na 2 piso lang ang presyo nito para ka na rin kumain ng tig 15 o yung mga tig 20 na lugaw. At dahil mura ang kanyang lugaw, heto at palaging blockbuster ang pila. Marami rito ayun talagang medyo kapos sa budget, gaya ni Jermaine na isang delivery rider na araw-araw daw talagang dito kumakain kay Mang Romy. Sa taas ng bilihin ngayon, takabilihin ng mga pagkain. Dito lang kami nakakain na halagang 20, may lugaw ka na, may tokwa ka pa. Sa ngayon, mahirap maipit sa sangasangang problema ng bayan. Ang diskarte at sipag, kailangang sabayan ng oportunidad para walang maiwan. Yan ang unang balita. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.